alagang kapatid. Kumbaga sa cellphone na lowbatt, kailangan mag-recharge. Tuwing natutulog, nabibigyan ng pagkakataon ang ating katawan na magpahinga at ma-recharge. Pero ang sobrang tulog at madalas na pagkaantok, pwedeng humantong sa isang uri ng sleep disorder na kung tawagin ay narcolepsy. Iimbestigahan yan ng ating investigador. Parte na ng buhay natin ang matulog. Bukod sa napapahinga ang ating isipan at katawan, tinutulungan nito manumbalik ang ating lakas. Ang isang tao kapag antukin, madalas sinasabi nating puyat o kulang sa tulog. Pero may ilan, sapat man ang naging tulog, hindi pa rin mapigilan ang antok. Kapag umatake, walang pinipiling oras at lugar. Kaya ang sweet moments na gaya nito, imbes na masungkit ang matamis na oo, ang suyuan na uuwi sa tulugan. Ganito ang buhay ng isang narcoleptic. Nakakatawa man sa ating paningin, pero ganito talaga ang mga sintomas ng narcolepsy, isang chronic sleep disorder kung saan laging antukin at laging inaatake ng tulog ang isang tao kahit may araw pa. Ngayong umaga, samahan ninyo ako gisingin ang ating kaisipan tungkol sa misteryoso at kakaibang mundo ng narcolepsy. Dito sa Paete, Laguna, nakilala ko si Romeo Madredejos o Mang Pipoy, 47 taong gulang. Animo ay artistang sikat pagdating sa kanilang lugar, hindi dahil sa heavy gut niyang katawan na 267 pounds, kundi dahil sa pagiging isang antukin. Mang Pipoy, kailan po nagsimula to? Nung tumaba ako ng gusto, bigla akong lumobo. Yun nga, pag wala akong ginagawa, tulog na pala ako. Yung mapasandal ako, masisang bahay dito, nakipagkwentuhan, pag naano ako, wala na ako kwentuhan ko, iniwan na ako. Dahil sa kakaiba niyang bisyo, binansagan siyang masa o masandal tulog. Gano'ng katagal po yun? Seconds lang po, siguro mga 1 minuto hanggang 2 minuto. Mahaba-haba ang misa pag napasandal talaga. Nakakatulog po ako. Pinakamababa siguro yung 5 isang araw. Yung panahon ako na itlip lang. Radio controller ang trabaho niya sa munisipyo. Umaga hanggang hapon ang duty. Volunteer naman pagsapit ng gabi. Umuuwi man ng 2:00 ng madaling araw, sapat na raw sa kanya ang 5 oras na tulog. Kaya ang pinagtataka niya, kahit anong pilit niya na manatiling gising, dinadalo pa rin siya ng antok sa araw. Maski po sa trabaho ko, kasi talagang pag hindi ako kinakausap at maski kinakausap ako, ginigila, tulog ka na naman, gano'n. Hindi, kausap kita ka ako. Parang ganitong pag-usap lang, nakatulog kayo. Pero mulat yung ano ko, hindi ko alam na tulog pala ako. Habang ini-interview ko si Mang Pipoy, hindi niya namalaya na ilang beses din siyang na-knockout ng antok. Malakas ang tukso ng tulog eh. Ito. Kanina pa akong gusto umidlik. Bukod dito, naranasan na rin daw niyang mawala ng malay. Isang beses sa istasyon ng polis na natumba ako, gano'n. Nanonood akong TV, yun lang. Pero alam ko nanonood ako. Pero may malay po ba kayo na? Pagkamalay ako, bumaksak ako. Maging sa pagtulog, hindi rin nawawala ang mga panaginip ni Mang Pipoy. Yung talagang magdamag meron. Pero yung konti-konti lang sa trabaho ko, parang gitlala, ba? Ganun, yung parang may nakita ko na hindi nila nakita, ganun. Parang may nakikita kayo na hindi nakikita ng iba o may naririnig kayo na hindi naririnig ng iba. Parang ganun po. Minsan, narinig na misis ko, tawa ko ng tawa, di ko alam. Minsan naman, galit ako, di ko alam. At sa kanyang pagising, may pagkakataon pa raw na napaparalisa ang buo niyang katawan. Yung nararamdaman ko nung maihi ako, hindi ka kita makabangon. Yun, parang sabi na, itulong ako, wala pala lumalabas sa bibig ko. Kasi maihi ako, gano'n. Siguro mga 20 seconds lang, 30, gano'n. Pipilitin kong gumalaw. Maski masakit ikilos, pinipilit ko, baka ako
hindi na makagalaw habang buhay ka. Sa mga ikinuwento ni Mang Pipoy, posibleng mga sintomas na nga ito ng narcolepsy. Isang uri ng sleep disorder na nakakaapekto sa pagkontrol ng tulog at pananatiling gising ng isang tao ang narcolepsy. Hindi pa matukoy hanggang ngayon ang tunay na sanhi nito at kung gaano nakarami ang apektado. Isa sa tinitignang dahilan ay ang genetic defects, gaya ng pagbaba ng level ng hypocretin na nagre-regulate ng sleep at wake-up cycle ng utak. Karaniwang sintomas ang pagiging antukin o excessive daytime sleepiness. Maaari din makaranas ang isang narcoleptic ng cataplexy o biglaang nawawalan ng malay matapos ang emotional event gaya ng tawa o galit. Sintomas din ang sleep paralysis, gising pero hindi maigalaw ang katawan at nakapagsalita. Hindi nila magalaw ang katawan nila. Akala nga ng karamihan, dahil nangyayari ito habang nakahiga tayo at natutulog tayo, akala nila binabangungot na sila. At isa pang sintomas ang tinatawag na hypnagogic hallucinations. May nakikita tayo o may naririnig tayo na bagay na nakakatakot. Parang merong gustong manakit sa atin. Ito yung pinakapang-apat dahil dito kung makuha natin lahat, yan ang magiging definition ng lahat para magkaroon ng tinatawag natin na narcolepsy. Kahit may bisyo sa sigarilyo, wala raw alam si Mang Pipoy na sakit sa katawan, kaya nagtataka siya sa mga nararamdaman. Wala akong alam na sakit para sa akin kasi nga, una, blood donors ako. Sa sarili ko, sabi ko, healthy ako kasi habang dodonate ako sa sarili ko lang, ha. Hindi ko alam yung paloob ko anong sakit. Pero hindi, kasi bago ka naman kuha ng dugo, siyempre, healthy ka, ganun. Para bigyan linaw ang problema sa pagtulog ni Mang Pipoy, dinala namin siya kay Dr. Michael Alexius Sarte, isang sleep specialist. Agad siyang isinalang sa isang evaluation. Unang-una, kailangan natin usisain ang tulog nyo sa pamamagitan ng isang tinatawag natin na sleep study para malaman natin talaga ang inyong quality ng tulog. Kaya dapat ang tulog natin hindi lang sa haba, kundi sa dekalidad. Para maging maganda ang tulog ng isang tao, kailangan dumaan sa sleep stages na tinatawag na non-rapid eye movement at rapid eye movement. Ang stage 1 and stage 2 is shallow sleep. Ang stage 3 is deep sleep. Lahat ito is under non-REM. Pupunta ka na sa REM, yung rapid eye movement. Yung REM, isang stage lang yon. Para isang normal adult na maganda ang tulog, kailangan meron siyang combination of non-REM, REM. So, mababaw, malalim. 4 to 5 cycles yan sa isang buong gabi para makakuha tayong mahimbing na tulog. Sa Sleep Lab, isinailalim si Mang Pipoy sa isang nap test. Dito malalaman kung meron siyang SOREM o Sleep Onset REM. Isang test ito upang malaman kung talaga bang may narcolepsy si Mang Pipoy. Which, sa normal na individual na maganda ang tulog sa gabi, patulogin mo sa hapon, kalimitan hindi siya aabot ng REM. Ang narcoleptic individual, during the daytime, patulogin mo. Unang-una, pagpikit, tulog na siya. At dive ka agad siya sa REM sleep na hindi dapat makita sa isang individual na maganda ang tulog. May free breakfast. At makalipas ng ilang oras, Ayon sa ating testing kay Sir Pipoy, we really found out the most common finding in narcolepsy kapag natetest natin. Nakita natin na within a few minutes, si Sir Pipoy nakapunta kaagad sa level ng tulog na sobrang lalim. Ang tawag natin is REM sleep or sleep onset REM. These are findings in narcolepsy and definitely the diagnosis is quite clear. wala man lunas ang narcolepsy, may mga gamot at lifestyle modifications na makakatulong para i-manage ang sintomas ng sleep disorder. The number one is really stimulants, pampagising. No? Kasi kapag medyo problema talaga ang tulog, hindi ka makafocus, hindi ka makakoncentrate, hindi ka makapaggawa ng mga trabaho mo, definitely you can have problems with that. Pampagising kailangan natin. Secondly, kailangan natin siyang rekomendahan na magkaroon ng schedule during the day na matutulog siya. Ang tawag dyan is scheduled naps. Para pagising nila, raring to go na naman sila.
Bukod sa rekomendasyon ni Doc at tamang pagkain para mabawasan ang timbang, importante din ang tamang ehersisyo para sa mas maayos na tulog ni Mang Pipoy. Una, kailangan natin magbawas ng timbang para hindi kayo mahirapan sa pagtulog. Yan, kasi kung sobrang taba kayo, naiipit yung baga ninyo, hindi kayo nakakahinga ng maluwag. Iwasan niyo yung mga trabaho na delikado na pwedeng makaapekto, lalo na yung pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay o pag-operate ng mga makinarya, iwasan niyo yun. Dahil sa paninigarilyo nyo, hindi kayo nakakahinga ng maluwag, kaya yung oxygen hindi nakapunta sa utak ninyo, kaya kayo madalas antukin. Idlip muna bago kayo mag-drive ng medyo mahaba-haba para hindi kayo antukin sa biyahe. Tapos dapat palagi kayo may kasama na gigising sa inyo para hindi kayo maaksidente. Misteryoso man itong sleep disorder. Mahalaga para sa mga kapatid nating narcoleptic ang pag-unawa at suporta ng pamilya at mga kaibigan. At lagi nating tatandaan, para sa malusog na kalusugan, healthy lifestyle, tamang nutrisyon at exercise ang ating kailangan. Ako po si Doc Walter, ang inyong Investigadoc. Susunod, Sa school din kasi, yung school nila, sobrang init. Tapos hapon, pag uuwi na sila, biglang umaambon, biglang umuulan. Kaya parang ano na rin siya, parang bali yung ano niya, nagkakaubo na siya. Alaga